Sa puso ng Bihar, sa India, mga 40 kilometro mula sa Gaya, may isang burol na sa unang tingin ay maaaring mukhang walang kahalagahan. Ngunit ang burol na Barabar ay hindi gawa sa karaniwang bato. Isa itong monolitikong granite, isa sa pinakamatibay na bato sa mundo. Kristal na halo ng quartz, feldspar at mica na may tigas na 7 sa Mohs scale. Sa natural na kutang ito, may isang taong gumawa ng mga butas na hindi karaniwang pasukan. Ito ay mga geometric na trapezoidal na hiwa na ang talim at eksaktong gawa ay parang laser, hindi simpleng pinitpit ng pait. Paglampas mo sa hangganang iyon, papasok ka sa ibang mundo at mauunawaan mong ang panlabas na anyo, na payak at magaspang ay isang sinadyang panlilinlang, isang protektibong balat para sa isang bagay na napakahalaga. Ang mga kuweba ng Barabar ay hindi likas na kuweba. Hindi ito hinubog ng tubig o hangin, kundi mga artipisyal na silid na perpekto at mahirap isipin sa kanilang panahon. Hindi lang teknikal na kahirapan sa pagproseso ng granite ang usapan dahil kailangan pa rin dito ng diamond tip na gamit at advanced na makina. Ang tunay na anomalya ay ang lohikal na kabalintunaan ng operasyon. Ayon sa opisyal na kasaysayan, dapat nating tanggapin na ginawa ito ng mga tao gamit lang bakal na pait at matinding pasensya, mahigit 2,200 taon na ang nakalipas. Ngunit ang paliwanag na ito, sa kabila ng pisikal na ebidensya, ay hinahamon hindi lang ang ating kaalaman sa sinaunang teknolohiya, kundi pati ang mga batas ng pisika at sentido komun. Ang tanong na kusang lumilitaw, kung gayon ay hindi lang kung paano, kundi bakit? Sino ang maaaring nagmamay-ari sa isang panahon na inilalagay natin sa panahon ng bakal? Kaalamang pang-inhinyero at kagamitan para gawing acoustic resonance rooms ang granite na may makinis na ibabaw na parang salamin at geometry na akma sa optical laboratorio. At higit sa lahat, bakit ang ganitong kalaking gawaing teknolohikal na fossil ay naisantabi sa talakayang historikal? Ngayon, dadalhin namin kayo sa kailaliman ng burol ng Barabar, hindi lang para tuklasin ang isang arkeolohikal na lugar, kundi upang hamunin ang ating paniniwala sa nakaraan. Bago magsimula, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami at hindi ma-miss ang mga susunod na video. Ang petsa ng mga kuweba ng Barabar ay nakabatay lang sa mahina at marupok na batayan, mga inskripsyon. Ang mga ito na isinulat sa mga titik na Brahmi ay nag-uugnay ng donasyon ng ilan sa mga silid na ito sa mga asetikong ahibika mula kay Emperador Ashoka, bandang 250 bago si Kristo. Sa kasaysayan, tapos na ang usapan, ang mga inskripsyon ang nagtakda ng petsa ng lugar. Ngunit ang mismong ebidensyang ito ang nagiging unang napakalaking kabalintunaan habang lumalapit tayo sa mga pader. Nakakagulat ang pagkakaiba, halos nakaka-offend sa lohika. Magaspang at mababaw ang mga inskripsyon, hindi pantay ang mga letra at espasyo, parang minadaling graffiti na idinagdag at labis na salungat sa pinagkakabitan nito. Ang mga pader ay hindi lang makinis kundi pinakintab sa halos di maunawa ang kasakdalan. Isang makinis na salamin na malinaw na nagbabalik ng liwanag at imahe. Ito ang sikat na Maurya na pagpapakintab, isang tatak ng paggawa na ang teknik ay nawala at hindi na nagawa muli. Isipin mong makakita ng F-isa car body na ang carbon fiber surface ay pinakintab hanggang micrometric level sa loob ng malinis na silid. Iugnay ito sa taong may pangit na pirma na inukit gamit ang pako sa pintuan ng kotse. Iyon din ang eksaktong sitwasyon. Hindi katanggap-tanggap na ang mga gumawa ng perpektong teknolohiya ay nag-iwan ng napakababang kalidad na pirma. Pero higit pa roon, ang mismong pagkinis ay isang teknolohikal na palaisipan. Ipinapahiwatig ng pagsusuri sa ilalim ng mikroskopyo na ang proseso ay hindi basta simpleng pagkapudpud lang. Tinanggal ng teknik ang malalambot na kristal sa granite matrix nang hindi nasisira ang matitigas. Nakagawa ito ng patag na ibabaw na halos eksakto ang tolerance. Gamit ang teknik na ngayon ay nangangailangan ng kontroladong kemikal o thermal na proseso. At sumunod ang nakakabinging katahimikan sa kasaysayan ng arkitekturang Indian. Walang naunang halimbawa, yugto ng pagsasanay, kuweba ng pagsubok na may di perpektong kinis, o eksperimentong lugar ng pagtatayo. Ang mga kuweba ng Barabar ay biglang lumitaw bilang ganap na hinog na produkto. Nasa rurok ng teknolohikal na potensyal. Pagkatapos nito, wala nang sumunod.
Ang pinakamakatwirang konklusyon mula sa ebidensya ay tungkol sa isang pamana. Malamang hindi si Ashoka ang nagtayo ng mga silid na ito. Natagpuan niya itong luma at misteryoso na. Nang matuklasan niya ang kapangyarihan nito, inangkin niya at inialay sa mga pinoprotektahan niya, iniwan ang lagdang patunay nang hindi niya kaugnayan sa orihinal na proyekto. Matibay na kumpirmasyon ng hipotesis na ito ay makikita ilang daang metro lang ang layo sa kuweba ng Lomas Rishi. Obra maestra ng Mauryanong eskultura ang panlabas na harapan nito. Isang pinong arko na ginagaya ang mga estrukturang kahoy noon. Malinaw na tinangkang markahan ng mga manggagawa ni Ashoka ang teritoryo at ipataw ang kanilang estilo sa dating estruktura. Pero paglagpas mo sa magandang pasilyo, haharap ka sa pag-amin ng kakulangan sa teknolohiya. Ang loob ay parang hungkag na kabibi, isang malawak na lugar na halos hindi pa natatapos at ang mga pader ay bahagya pa lang naayos. Hindi ito abandonadong konstruksyon. Patunay ito na may artistikong kakayahan ang mga tao ni Ashoka sa pagdekorasyon pero wala silang ideya o kagamitan para ulitin iyon. Ang panloob na kasakdalan ng ibang silid. Kung nakakalito ang biswal na anyo ng Barabar, kakaiba namang karanasan ang akustiko nito na parang ibang dimensyon. Hindi lang basta silid ang mga ito, kundi mga makinang dinisenyo para manipulahin ang tunog sa mga paraang patuloy nating inaaral. Pumasok sa kuweba ng Sudama, isa sa pinakamatanda at pinakamahusay na preserba. Ipikit ang mata at pumalakpak. Hindi malinaw na eko ang maririnig, kundi kakaibang tunog. Ang tunog ay nahuhuli, pinalalakas at nagiging sound wave na gumugulong sa kurbadang pader, bumabalot sa inyo sa tila walang katapusang sandali. Ayon sa mga sukat, may mga bahagi na ang tagal ng reverb ay lumalagpas ng 50 segundo, isang halos hindi kapanipaniwalang halaga kung ikukumpara sa 12 segundo. Ang Katedral ng Notre Dame ay obra maestra ng akustika sa mundo. Sa ganitong kapaligiran, ang mabilis na pagbabago ng frequency ng salita ng tao ay nagiging ingay na di maintindihan sa ilang sandali. Imposible magsalita pero ang dalisay na tunog, monoponiko na awit o mantra sa isang nota ay nagiging kakaiba. Ang boses ay naghihiwa-hiwalay at nagsasapawan, lumilikha ng mga harmoniko at tunog na di ginawa ng tumutugtog. Parang ang kuweba mismo ang umaawit kasama ninyo. Hindi ito mga silid para sa pagmumuni-muni, kundi mga aktibong tagapagpatunog na may tiyak na layunin. Ang geometriya, perpektong kurbadong pader, dome na kisame, kawalan ng tamang anggulo at pisika. Ang makinis na ibabaw na nagre-reflekta ng tunog na may kaunting pagkalat ay tumutulong sa pagbuo ng standing wave at pagtutok ng tunog na enerhiya. Ipinakita ng mga makabagong pananaliksik sa larangan ng psikoakustika at arkeoakustika na ang mga partikular na mababang intensidad na tunog na may espesipikong frequency, lalo na ang mga nasa pagitan ng 70 at 120 Hz ay maaaring magdulot ng hindi pangkaraniwang estado ng kamalayan. Sa pagsabay sa mga alpha at theta na brainwave, ang mga frequency na ito ay nauugnay sa mga estado ng malalim na pagre-relax, pagkamalikhain, at maging sa mga mistikong karanasan. Hindi rin nakapagtataka na natuklasan ang katulad na resonance frequency sa ibang misteryosong megalitikong lugar sa mundo tulad ng Hippodium ng Alsaflieni sa Malta at ilang dolmen sa Irlanda. Ang hugis, kinis, at akustika ng Barabar ay hindi magkakahiwalay na elemento, kundi magkakaugnay na bahagi ng isang napaka-sopistikadong teknolohiya. Isang teknolohiya na idinisenyo hindi para hangaan, kundi para gamitin upang lumikha ng isang interface sa pagitan ng materya, panginginig at kamalayang pantao. Ngunit upang lubos na maunawaan ang kadakilaan ng mga likhang ito, suriin natin ang mga detalye ng pagkakagawa. Ang mga pader ay hindi tuwid, kundi nakahilig papaloob ng mga 3 antas. Isang sinadyang, komplikadong pagpili na nagbibigay ng estruktura at binabago ang pagbalik ng tunog. Ang mga kisame ay may perpektong semispherical na hugis ayon sa geometriya. Ang dugtungan ng pader at kisame ay matutulis ang anggulo, hindi kurbado, parang iniprinta at hindi inukit. Ang mga ito ay hindi mga katangiang makakamit sa pamamagitan lamang ng tantya o pagtatantiya. Nangangailangan ito ng disenyo, sukat at paggawa na may halos walang kahit anong palya. Ang pinaka nakakagulat na ebidensya
ay lumalabas kapag pinalawak mo ang pagtingin. Dahil ang teknolohiyang ito ay paulit-ulit na nakikita at hindi natatangi. Pareho pa rin kahit 4,000 km ang layo sa ibang lugar, ang Ehipto. Bumaba tayo sa underground ng Serapeum ng Saqqara. Dito, sa mga lungga na inukit sa bato, nakahimlay ang 25 monolitikong sarcophagus. Karamihan ay gawa sa granite ng Aswan at ang ilan ay sa diorite, isang bato na mas matigas pa. Ayon sa opisyal, hindi ito sarcophagus ng mga paraon kundi ng sagradong toro. Ngunit salungat dito ang kanilang mga katangian. Ang bigat ang unang kakaiba. Bawat kahon ay tumitimbang ng 60 hanggang 80 tonelada, dagdag pa ang takip na 20-30 tonelada. Paano nila naipadala ang mga ito ng daan-daang kilometro at nailagay ng eksakto sa makikitid na lagusan sa ilalim ng lupa? Walang sapat na kasagutan, ngunit ang pagkakagawa nito ang nag-uugnay ng direkta sa barabar. Ang loob at labas ay makinis at makintab na parang salamin. Ayon sa pagsusuri gamit ang precision tools ng mga inhinyero tulad ni Christopher Dunn, perpekto ang 90 degree ng mga anggulo sa loob at labas. Walang paglihis. Ang radius ng kurbada sa panloob na sulok ay halos zero na alam ng mga modernong machinist na mahirap makuha kahit gamit ang computer numerical control na makina. Ang mga takip na kasing bigat ng tangke ay saktong-sakto sa mga kahon kaya nakakabuo ng selyo. Katulad ng sa barabar, ang kaunting hieroglyph na inukit sa ilang kahon ay mababa ang kalidad kumpara sa perpektong pagkakagawa ng mismong lalagyan nito. Parang idinagdag lang sila bilang etiketa pagkatapos ng matagal na panahon. Parehong teknolohiya sa pagproseso ng matitigas na bato, eksaktong geometrikong pagkakagawa, parehong paraan ng mababang kalidad ng inskripsyon, at parehong makintab na parang salamin ang pagkakatapos. Sa puntong ito, mapapaisip kung paano nagawang makabuo ng dalawang magkalayong kultura na pinaghiwalay ng distansya at panahon ng magkaparehong advanced na teknolohiya ng magkahiwalay at pareho pa nila itong nakalimutan. Ang problema ng Imperyong Maurya, kahit malakas at organisado, ay hindi kakulangan ng kagustuhan, kundi ang kawalan ng evolusyonaryong proseso na magpapaliwanag ng obra gaya ng barabar. Ang ibang kilalang arkitekturang Maurya ay gawa sa ladrilyo at kahoy. Kapansin-pansin ang kanilang likhang bato sa sining, ngunit malayo ito sa antas ng teknolohiya. Ang teknolohiyang ito ay biglang lumitaw, agad na nasa rurok, at pagkatapos ay biglang naglaho, hindi kinopya, hindi pinahusay, at hindi na muling ginamit. Ang pinakaradikal at lohikal na paliwanag ay ang barabar ay isang pamana, isang artipakto mula sa nakalimutang pandaigdigang sibilisasyon na muling lumilitaw ang teknolohiya sa ilang bahagi ng mundo. Ang Serapeum ng Saqqara sa Ehipto at ang mga misteryosong sarcophagus nito, pati na rin ang megalitikong templo ng Malta na may acoustic na silid at ang hugis H na mga bloke ng Puma. Ang Pongpu sa Bolivia na may makikitid na uka, ang Cyclopean na pader ng Sacsayhuaman sa Peru, at ang malalaking batong pundasyon ng Baalbek Temple sa Lebanon. Sa mga lugar na ito, mas mahalaga ang teknik kaysa estilo ng sining. Isang teknik na tahimik, walang pangalan, na hindi nag-iwan ng kahit anong plano, manual o kagamitan, kundi ang tapos na obra, perpekto at hindi maintindihan. Isang teknolohikal na fossil na tumutukoy sa nakalimutang bahagi ng kasaysayan ng tao. Balikan natin ang tanong, paano nila ito nagawa? Ang paliwanag ng mga akademiko na nagsasabing gumamit ng mga pang-ukit na bakal, pamalong kahoy at buhangin na nakakaagasgas ay hindi lang kulang kundi pisikal na imposibleng mangyari. Ang granite ay may tigas na 7 sa Mohs scale habang ang pandayang bakal noon ay nasa 4 lang. Ang paggamit ng pang-ukit na bakal sa granite ay parang paghiwa ng bakal gamit ang butter knife. Masisira ang gamit, hindi ang bato. Matagal nang ginagamit ang proseso ng abrasyon gamit ang buhangin tulad ng quartz na may tigas na 7 sa Mohs scale. Maaaring magpakinis ng ibabaw sa teorya, ngunit hindi nito maipaliwanag ang eksaktong sukat, matutulis na panloob na anggulo at komplikadong 3D na kurbada. Pero ang pinakamatibay na ebidensya ay hindi sa kung ano ang nakikita natin, kundi sa kung ano ang hindi natin nakikita.
Ang malinaw na patunay ay ang kawalan ng bakas ng pagpoproseso. Anumang proseso ng paggawa, lalo na kung mano-mano gamit ang pagpukpok o pagkinis, ay nag-iiwan ng mga marka, maliliit na gasgas, mga concentric na linya, at paulit-ulit na pattern na gawa ng kasangkapan. Ang mga pader ng barabar, tulad ng mga ibabaw ng mga sarcophagus sa Serapeo, ay halos walang bakas ng mga ito. Sa mikroskopyo, pantay ang ibabaw nila, halos parang likido. Mukhang hindi tinanggal ang material sa marahas na mekanikal na paraan, kundi sa mas pinong proseso, parang pinalambot, tinunaw o pinausukan. Tinutulak tayo nitong tuklasin ang mga palagay na parang galing sa siyensiyang piksyon, ngunit hindi agad napapawalang bisa ng pisikal na ebidensya. Ultratang teknolohiya na lumilikha ng maliliit na bitak at nagpapahina sa kristal na istruktura ng bato. Teknik ng mabilis na pag-init at lamig para maihiwalay ang panlabas na patong. Maaaring kasama rin ang mga prosesong kemikal o vibrasyonal na ngayon lang natin natutuklasan, gaya ng sonoluminescence. Hindi ito haka-haka kundi lohikal na deductions mula sa imposibilidad ng karaniwang paliwanag at nagbubukas ng tanong, kung may ganitong kasulong na kagamitan, saan napunta ang mga ito? Ang simpleng sagot ay maaaring hindi sila kagamitan gaya ng inaakala natin. Maaaring ang teknolohiya noon ay nakabatay sa pisika, panginginig at resonansiya na nawala na sa ating sibilisasyon. Ang barabar ay bahagi ng pandaigdigang pattern, hindi isang anomalya. Palaisipan ito na ang mga piraso ay nasa buong mundo. At tulad ng bawat palaisipan, mayroon itong lagda, isang tatak na nagpapahintulot sa atin na pagdugtong-dugtungin ang mga piraso. Ang lagdang ito ay hindi isang sulat, kundi isang paulit-ulit na anyo, ang trapezoidal na pasukan. Ang detalyeng ito ng trapezoidal na pasukan mula barabar ay umaabot hanggang Ehipto at pagkatapos ay muling lumilitaw ng halos paulit-ulit sa mga tuktok ng Peru. Hindi na lang ito simpleng kuryosidad sa arkitektura. Ito ang nagiging lagda ng pandaigdigang manual ng inhinyeriya, isang protokol na tila sinunod sa magkaibang sulok ng mundo. Ang protokol na ito ay hindi limitado sa detalye, kundi nagtatakda ng buong proseso. Laging pinipili ang pinakamahirap at matitigas na bato tulad ng granite at diorite. Hinuhubog ang mga ito ng may matinding geometrikong katumpakan na may patag na ibabaw at perpektong anggulo na mahirap tularan ng modernong kagamitan. Pinakikinis ito gamit napaka-advanced na teknik hanggang magmukhang salamin at mawala ang bakas ng gamit na kasangkapan. Pinagsasama-sama ito sa malalaking estruktura at paglipat ng mabibigat na blok ay nananatiling malaking hamon sa lohistika. Ginagawa ito para makalikha ng mga obrang di maintindihan ang gamit, selyadong acoustic chamber at mga walang lamang kahon na may bigat na 100 tonelada. Ang ganitong teknolohikal na pamamaraan at paulit-ulit na paggawa ng halos imposibleng bagay ay patunay ng kaalamang pinagsasaluhan na lampas sa kilala nating sibilisasyon. Para bang isang di kilalang paaralan ng mga inhinyero noon ang lumikha ng mga estrukturang ito bilang tahimik na patunay ng kanilang pag-iral. Sa puntong ito, umatras muna tayo. Ang opisyal na bersyon ay nais tayong maniwala sa sunod-sunod na pagkakataon at halos mahimalang gawain. Noong panahon ng bakal sa India, sinasabing hinukay ng mga manggagawa ang granite ng sobrang tumpak na mahirap pantayan ngayon. At sinasabi raw na nagkataon lang ito. Ang mga katangiang akustiko ng mga kwartong ito na parang mula sa modernong laboratorio ay nagkataon lang at di sinadya. Ayon sa kanila, nagkataon lang na lumitaw ang magkaparehong teknolohiya hanggang sa detalye. Sa Ehipto, nagkataon lang daw na lumitaw at nawala ang teknolohiyang ito sa parehong lugar. Walang iniwang tagapagmana. Ilang beses at misteryo pa ba ang kailangan bago nating aminin baka hindi lugar ang mali, kundi ang teorya nating gamit sa pagpapaliwanag. Hindi kayang ipaliwanag ng modelong mabagal at unti-unting pag-unlad ng tao ang barabar. Maiintindihan lang ito kung handa tayong isaalang-alang ang pagputol sa ating kronolohiya. Ang pag-iral ng naunang sangkatauhan o siklo ng sibilisasyon na umabot sa mataas na teknolohiya gamit ang ibang prinsipyo at kalaunan ay naglaho dahil sa pandaigdigang sakuna. Iniwan lamang ang mga hindi masisirang bakas na ito. Ang barabar ay bunga ng masusing at maingat na paggawa. Isang gawa na walang estetikwang layunin, kundi may tiyak na tungkulin na di pa rin natin alam hanggang ngayon.
Isa itong bahagi ng kasaysayan na ating pinunit at nalimutan. Ito ay punto ng pagputol. Kapag ang mga pangyayari ay salungat sa teorya, dapat baguhin ang teorya, hindi ang mga pangyayari. Ngayon, gaya dati, ipinapasa ko na sa inyo ang salita. Tinitingnan ba natin ang isang natatangi at di sinasadyang obra maestra ng isang sinaunang sibilisasyon o ang konkretong ebidensya ng isang nawalang agham, ng isang mundong nauna sa atin at kung saan tayo ang mga di nakakaalam na tagapagmana? Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento. At kung kayo ay naakit ng paglalakbay na ito sa hangganan ng kasaysayan, suportahan ninyo ang aming trabaho sa pamamagitan ng isang like, pag-subscribe at pag-share. Isang simpleng kilos lang ito para sa inyo. Sa amin, ito ang nagtutulak na maghukay at magtanong. Kahit sa mga bahagi ng kasaysayan na di na tinitingnan ng opisyal na tala. Hanggang sa susunod na kwento.